Good morning mga ka-farmers. So ayan. So early morning. So nandito ako. So mag-purify ako ng aking gagawing binhi. So tingnan nyo to. Yung mga kapwa ko farmers dyan. So ganito ako mag-prepare ng yung gagawin kong binhi ng palay. So pinupurify ko yan. So tinatanggal ko yung ipa. Dito ko pinapadaan sa drum. Na may tubig. Pinapalutan ko yung ipa guys. Para naman sigurado tayo na yung itatapon natin doon na binhi doon sa time na magsabog tayo. So mataas yung percentage na activated talaga siya. So ayan, tingnan nyo kung paano ha. So ayan guys, meron tayong balde. Tsaka yan, 2 sako na palay. So, after natin na ma-purify yan guys, nilalagay natin dyan sa panibagong sako. So, sinusukat ko yan. Ang bawat natanggalan ko ng ipa, nilalagay ko doon para sigurado ako na yung sukat ng dami ng palay na nalinis ko ay wasto doon para sa paggagamitan ko. So, ayan. Ang 4 na ganyan, 1 sako yan na binhi. So let's go! Ang buhay kong minsan ay walang direksyon. Tila kay lupit-lupit itong panahon. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Kailanman ay di nag-iisa. Kay lupit-lupit itong panahon. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Kailanman ay di nag-iisa. Huwag kang sumuko, huwag kang manluloko. Ituloy mo ang laban. So ayan guys, tapos na tayo. So ito ngayon yon. Ayan. Tag 2 balde bawat bag niyan. So huwag kayong maglalagay ng masyadong marami sa loob ng 1 sako. O 2 balde lang. Para sigurado yung inyong pagpa-germinate hindi masyadong siksikan yung palay. Kasi pag sobrang busog yung sako ninyo,
Pag nagpa-germinate kayo niyan, masusunog yung gitna. So yun yung mga problema na pwedeng mangyari at masisira yung binhi ninyo. So most especially guys, yung yung binhi na nanggagaling sa DA, kailangan baklasin nyo muna yun. Huwag nyong ipa-germinate na nandun lang siya sa original niyang sako kasi sumisikip yun pag nag-expand na yung palay. So ayan lang, reminder ko lang sa inyo yan sa mga ka-farmers ko dyan. So marami ng instances dito nangyari sa mga co-farmers ko dito. Ayan, yung mga binhi nila na inasahan, nasunog yung gitna kasi sa sobrang init. So baklasin nyo muna yon, gawan nyo rin ng ganitong pamamaraan para matanggal nyo rin yung ipa. Kasi yung mga binhi ng DA, hindi naman talaga pure yan. May ipa pa rin yan kasi harvester yung naggagapas niyan. So ayan, para may malaman din kayo. So sana makatulong yung ginagawa natin sa inyo. So ayan, tatalian ko na lang yan. Pag magtali din kayo niyan guys, maluwag lang, hindi dito sa taas lang. So wag yung siksik yung sako na masikip bago nyo ilagay doon sa pagbababara ninyo na tubig. Guys, so tingnan nyo yan, nakikita nyo yan. So yan yung tinanggal ko na ipa ng palay. Kahit na blueran na yan, pagkatapos mong maibilad, ayan pa rin. So marami pa rin yan. Pero sa totoo lang, yung iba niyan, tumutubo pa din. Pero yung kasabihan niya, bakit ka pa umasa doon kung hindi mo naman sigurado? So doon ka na sa sigurado. Yan, sigurado talaga yan. Diba? Oh, ganyan lang tayo para sure.